Sumuko na sa Manila Police District ang isa sa mga suspect sa hazing na ikinamatay ni De La Salle College of St. Benilde student na si Julio Cesar Servando. Para alamin ang pinakahuling detalye tungkol dito, makakausap natin sa linya ng telepono ang Chief Inspector ng MPD na si Police Inspector Erwin Margarejo. Magandang umaga po, Inspector Margarejo. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Audrey, at sa inyong mga tagapanood, magandang umaga po. Si Vivian Gulia po ito, Inspector Margarejo. Anyway, ang tanong ko po, paano po sumuko ang suspect sa inyo kahapon? Well, hindi muna tayo makapagbigay ng exact na detalye because considering na siya po ay under custodial investigation at ina-assess pa po natin yung kanyang degree of participation. Alam naman po natin na tatlo po yan, yung if he is a principal suspect or if he is an accomplice or if he is an accessory. Pero makakaasa po kayo na yung confirm lang po na ibinigay sa amin that the alleged initiation rights was held in Makati City, Palanan. Maaari niyo po bang kumpirmahin kung anong grupo po itong suspect na sumuko? Well, he is a member of the Tao Gamma Pi. Confirm po yun na member po siya ng Tao Gamma Pi. And ano po yung mga ibang impormasyon na dinisclose niya aside from the fact na sa Makati daw po isinagawa itong hazing? Well, pinangalanan po ba niya yung mga involved doon? Sa ngayon nga, we will not divulge muna yung kanyang identity for security reason at piniprepare yung mga documents for turnover. So far, hindi muna natin maita-divulge yung exact statement na kanyang ibinigay. Dahil inaantay pa rin natin yung ibang statement ng ating victim witnesses considering na kahapon na hindi pa natin nakuha yun. Kaya pagka na-under oath na po nila yan, ay i-divulge po natin yan. Well, without going into the details, Inspector Margarejo, ano po ang inyong assessment sa halaga ng statement nitong sumukong suspect? Pwede po ba siya maging... Malaking breakthrough po ito sa isinasagawang investigasyon ng Manila Police District considering merong isang importanteng impormasyon na ibinigay yung sumukong suspect na sa Palanan, Makati City, isinagawa yung alleged initiation rights sa territorial jurisdiction in filing criminal cases. Importante yon. So, ang posibleng pagpapaila na ng kaso niyan ay hindi na po dito sa Maynila, sa Makati na po yan. Pinag-iisipan din po ba natin na gawing state witness o posible po bang maging state witness ito pong suspect na sumuko? Well, yun nga po, ina-assess nga po natin yung kanyang degree of participation. Dahil malaking tulong po yung ibinigay niyang impormasyon. So, we are considering all options, pero umaasa pa kami na mas marami pang katulad niya na involved dito sa insidenteng ito ang susuko sa authorities para once and for all, ma-resolve na natin itong kasong to at the Manila Police District under the leadership of Police Chief Superintendent Rolando Asuncion is working 24/7 po. Nagtatrabaho po kami dito para agad-agad po nating masolve itong kasong ito. Inspector Margarejo, kung sinabi po nitong ating suspect na sa Makati po isinagawa itong hazing, does it mean na iti-turn over po ninyo ang kaso sa Makati Police District? Opo, iti-turn over po namin yan. We are just preparing the necessary documents for the turnover. And kailan po kaya ninyo ito maisasagawa, sir? Well, I will not give you any time frame, pero as soon as possible. Sir, kamusta naman po? Meron pong CCTV na dito po tungkol dito sa kaso na pangalanan na po ba natin? Sino po yung mga suspect na humahatak po doon sa wala na pong buhay na katawan na ni Julio Cesar Servando? Well, yung isa nga doon nakilala, yung si
Rex Garcia at saka si Hans Camaring. And apparently, nung nagpunta kahapon yung ating district director na si Police Chief Superintendent Rolando Asuncion sa College of St. Benilde para i-verify yung pangalan ng dalawa, it turns out na walang ganung pangalan na estudyante ng College of St. Benilde. Ibig sabihin, hindi po mag-aaral. Ito pong sina T-Rex and Hans ng St. Benilde. Well, wala po sila sa listahan ng mga estudyante. Pero hindi po natin pwedeng makonsider na hindi po sila mag-aaral. Malaki po ang naging possibility na yung pangalan nila ay iniba nila during nung pag-aano po nilang pagsasign po nila sa logbooks. Kaya po we are investigating it thoroughly. From the picture po, doon sa video, maaari po ba nating ma-identify, sir? Ano po? Mula po doon sa video, pwede po ba nating ma-identify yung itsura nitong dalawa pong suspects? Sa ngayon po ay pinag-aaralan pa po nga po natin maigi. Pero definitely po, kapag kami latest update po kami, ibibigay po namin sa inyo. Yes, sir. Nung nagsasagawa po ng investigasyon itong MPD, yung isa po sa mga sugatan ay sinabi po na ibang fraternity daw po ang involved. It turns out, Tau Gamma Phi po. Confirmed na po itong fact na ito. Meron po malalaman po natin yan kapag nakapag-submit na po ng written statement or affidavit yung tatlo pang victim witnesses. Considering na hindi pa po sila nakakapag-submit at mas magiging maliwanag po pagka isinabit na po silang written affidavits. Sir, the National Bureau of Investigation said na magko-conduct po sila ng sarili nilang parallel investigation. How does the MPD feel about this po? Pardon? Yung pong National Bureau of Investigation magsasagawa ng sariling investigasyon tungkol po dito sa hazing. Do you welcome that cooperation? We welcome the investigation of the National Bureau of Investigation considering na mas maraming resources, mas mawadali yung pag-solve nitong kasong to. And we are always working hand in hand with the National Bureau of Investigation, lalong-lalo na sa mga ganitong malalaking kaso. Sir, nakikipagtulungan po ba ang Tau Gamma Phi Fraternity dito sa investigasyon ninyo? Well, yesterday, they issue a statement and nag-promise po sila na they will help police sa pag-iimbestiga, and they are also doing their internal investigation about the matter. At we are hoping na yung inisyu nilang official statement ma-approve po nila. Yes, sir. Ano po bang impormasyon ang kailangan ninyo mula sa Tau Gamma Phi? And ano po ang nakikita ninyong problema dito sa investigasyon? Well, ang mga impormasyon po na dapat nalaman po namin, of course, kung they have the full names or identity ng mga members doon na-involved doon sa College of St. Benilde. So yun yung mga importanteng impormasyon na kailangan po namin. At we are hoping na kung makikipagtulungan po sila sa authorities, ay mas magandang kausapin na lang nila yung ka-frat members nila na sumuko para at harapin itong kasong ito. Inspector, magandang umaga po. Audrey Goriseta po. Isang katanungan po. Kanina po napag-usapan nyo ng aking partner na si Vivienne yung tungkol sa pagkakakonekta nitong Tau Gamma Phi Fraternity. Nagpahayag po sila na matagal na daw nilang ipinagbabawal ang hazing sa kanilang grupo. Sa inyo po bang inisyal na investigasyon, ito po ba ay talagang bona fide na miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity? Well, yung after the incident, nung nasa hospital na yung ating tatlong victim witnesses, initially, ang binigay nilang information ay member ng Alpha Kappa Rho. Pero later on, of investigation, sa kanila na rin nanggaling na hindi po Alpha Kappa Rho.
Okay. members po ng Tau Gamma P. Yung alleged na mga suspect dito po sa incidenting ito, and we are waiting na i-under oath po nila yung kanilang statement. Alam niyo po, Inspector, sa mga interview sa mga kaibigan at kaanak nitong biktima, naipaalam niya doon sa mga kaibigan niya na talagang medyo may takot siya bago itong mangyari itong incidenting ito. Bilang mga opisyal po ng or PNP, ang PNP po ba, paano kayo makakatulong sa mga estudyanteng sa ngayon ay nanonood na maaring tinatakot na mga ito or maaring iba ring grupo sa kanya-kanya mga universidad? Paano po ba malalapitan ng pulisya tungkol dito? Lalo na Well, ang kapag mga pananakot pa eskwelahan lamang. po, meron po silang sariling policy regards to the formation of different organizations. And ang may papayo po natin sa mga estudyante sa isang universidad o sa isang kolehiyo, kung sila po ay nire-recruit ng anumang organisasyon, ay ipagbigay alam po nila sa mga school officials if that organization is a recognized organization po ng eskwelahan. Considering yung mga organization na yan ay dumaan po yan sa thorough screening ng mga eskwelahan. At yan po ay isang mabuting paraan na i-verify po natin kung accredited o recognized po yan ng eskwelahan para hindi po tayo maliligaw or baka minsan kasi may mga organization na gagamitin lang nilang front yan pero ang kanilang purpose ay pagre-recruit sa fraternity. Maraming salamat po sa inyong oras, Chief Inspector Erwin Margarejo ng MPD. Maraming salamat din po sa pagkakataon at pagpalain po kayo ng pong may kapal.